nadulas si Harry Roque. Okay, na umamin na siya, ka-coffee, na siya ay pro-China. Nadulas si Sir. Bakit naman, Sir? Anong nangyari dyan? Napaamin tuloy siya dito na siya pala ay isang pro-China, supporter po ng China. Kaya ganyan pala. Actually, kagagaling niya lang ng China eh. Kinatawan niya na naman ng Pilipinas. Authorized ka ba na naman dyan? Anyway, umaten siya dyan sa closed door daw. May closed door hearing, meeting o symposium o kung ano yan. Inattenda niya dyan pero malaya naman siya dyan. Anyway, sige. Dito muna tayo sa sinasabi ko. Nadulas kasi dito si boss eh. Si Harry Roque. Yan. Pakinggan natin ka-coffee sa vlog niya. Kasi nagsusumigaw dito. Nagagalit siya kasi may na-violate siyang, yung video niya, na-violate ang community guidelines, no? Sinisisi niya naman, parang binubusalo na naman daw siya. Eh kung sa YouTube yan, si YouTube yan, si Google yan, at si Facebook yan, hindi si PBBM, at hindi ang administrasyon. Actually, ito kasi si Harry Roque, isa to sa ano eh, humawasak eh kay PBBM eh. Kung ano-anong sinasabi nito eh, against sa administrasyon, against kay PBBM at kay First Lady Liza Marcos. So nagiging reactive lang tayo dito sa ginagawa niya. So pakinggan natin. Malapit na ang invasion ng China. Yan. Ang nakakatakot po, ito po, hindi sa ako'y pro-China. Oh, yun. Ang pinag-uusapan kasi sa topic na to, parang magiging dahilan daw itong may isang statement ang China na sinabi ni PBBM, kinote si PBBM, sinasabi niya na lulusubin na daw tayo ng China. So kapag nangyari yan, pwede daw i-invoke ng administration yung treaty natin with the US, no, para papasok na sa eksena sa US, ipagtanggol tayo. So yan ang kanilang argument eh. Kasi daw pwede magdeklara ng martial law kapag may invasion o pananakop ka-coffee, in this case na ang China, no. So kung may establish na may invasion na from China, pwede na mag-declare sa PBBM. Kasi ang imagination nila, magdi-declare daw ng martial law itong si PBBM. Invento niya na naman eh. Gumagawa na naman kayo ng sarili niyang ingay eh. Yan, nadula siya dito. Hindi naman sa pro-China ako. Nagbibigay pa siya ng ibang reason. Sige, isa pa. International law at ang admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya Tika. English rule. About dito sa muntika na magkabanggaan ka coffee sa karagatan. Mamaya, move on tayo dyan. Pero balikan ko lang itong sinasabi niya na pro-China. Pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas o di naman kaya insurrection. Yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Eh di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya, malapit na ang invasion ng China. At nakakatakot po, ito po, hindi sa ako'y pro-China. Oh, yun. Yeah. Malinaw na. Hindi sa ako ay pro-China. Totoo naman talaga pro-China. So, isa lang yan sa reasons niya, no, kung bakit siya pinagtatanggol itong China. So, dito naman tayo dito sa yung malapit ng Bungguan. Teka, i-share ko sa inyong picture niya. Kasi may mga sinasabi siya dito na mukhang tayo pang may kasalanan eh. Kasi parang kinukumpara niya yung pag-overtake, no, sa Pilipinas kasi, di ba, para pag nasa kalsada ka, pag nagda-drive ka, di ba, pag mag-overtake ka, dapat nasa left ka. Sa pag ibang bansa daw kasi, totoo naman, sa mga kotse, no, sa kalsada, yung pag-overtake ka, dapat nasa right side ka. Dito daw sa karagatan, right side daw talaga. So parang ang pinupunto niya dito, parang tayo pang may kasalanan, tayo pang may mali dito sa ilang incidences dyan sa West Philippine Sea na muntika na magkabungguan. Eh, mamaya, sagutin niya rin itong pinapalibutan tayo. Yan, nakikita niyo yung picture na yan, ka-copy, mula sa The Guardian. Yan, yung kulay blue dyan, yan yung sa Pilipinas, no? So kung titignan mo, nasa left side, itong barko ng Pilipinas at itong China naman yung nasa right side. So pakinggan natin, ano yung argumento niya dito. Marami nag-aral pa raw ito ng kung ano. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Pag overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka mag-overtake. Eh kung titignan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, ang lumalabas po na parang tayong ng bangga. Hindi lang sa atin yan kasi ang route natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right. Ano yun? Lumalabas na tayo ang nang bangga. Grabe ito, ha?
Kanino ka pa kumakampi? Malinaw naman. Pro-China nga siya, di ba? Hindi sa ako ay pro-China, pero gina-justify niya itong nangyari na yan. O ito, paano niyo to i-explain? Teka, mag-share ako ng ibang litrato. Sige, assuming na sige, tayo ang may mali dyan. Sabi niya, no? Tayo na ang may mali dyan. Pero may ibang mga pictures sa pinalibutan tayo. Paano niya kaya i-explain yan? Right-hand rule, etc., etc. Talaga nga naman, oo, basta ipagtanggulan talaga itong China, oh, kung ano-ano pa sasabihin. Teka, share ko sa inyo itong picture na to. So, paano niya naman kaya i-explain yan? Ayos. Lumalabas na tayo pa ang nambangga. Paano naman yan? Paano mag-a-apply yan? Yung right-hand rule na sinasabi niya. Hindi ko alam kung mali ako ng intindi. Posible kasi pwede naman mali ako ng intindi. Pero base doon sa sinabi niya na lumalabas tayo ang nangbangga. Ibig sabihin, nagkamali tayo ng pag-overtake. Dapat daw kasi nasa right tayo. Pero doon tayo sa left. Ganun ba yun? Kumbaga, nalito lang tayo. Kaya lumalabas tayo ay ng baga, hindi daw sa pro-China siya. Pero hindi ko alam kung gano'n ang intindi nyo. Pero ako, yun ang intindi ko. Malinaw sa akin yun. O ito, paano mo to explain? Na pinalibutan nila, yun yung nasa gitna, barko ng Pilipinas. May Chinese vessel dito, sa baba, sa right side, may Chinese vessel. Dito sa left side, may Chinese vessel. Paano di-explain yan ngayon? Sinong nambangga dyan? Ano yan? Hindi mo naman pwede sabihin na nagkamali lang yan. Di ba? Tayo na naman nagkamali dyan. Hindi na naman tayo familiar dito sa right hand, left hand rule yan, etc. No? O paano niya explain ngayon yan? Meron pa, marami pang iba. Tika, ito. Talaga nga naman si Sir. Makipagtanggol na talaga ang China kung ano sasabihin na to. Mag-apply kaya yung right hand, left hand rule niya dito? O yan. Paano mo sasagutin yan? O yan, yung barko ng Pilipinas, nasa gitna. Ito, China vessel. Nasa left side, China vessel. Binomba tayo ng tubig, water cannoning. So nagkamali na naman tayo dyan sa right hand rule, left hand drive, etc., na sinasabi niya. So kasalanan na natin. Lumalabas na tayo ang nangbangga. Ano yun? Itong mahirap kay Harry Roque. Lawyering for China ang labas nito Huwag ganon, di ba? Nakaninong loyalty mo, nasa Pilipinas ka. Di ba? Unacceptable. Januel Bailon Gayotin, shoutout po sa inyo. Bartolome Castellano Jr., hindi siya nag-aral ng maritime rules. Ano ang sabi niya? Left-hand drive. Ang barko ay nasa gitna, ang timol, at maibila ang manubela ng barko ng barko. Ang manubela ng barko ng barko. Correct, nasa gitna. Pero, kasi hinaalin tulad niya sa parang kotse, no? Kasi same lang naman daw yan sa kalsada at sa karagatan, parehas lang daw yan. Sa Pilipinas kasi, di ba, pag nag-overtake daw tayo, dito ka sa left side. Pero sa ibang bansa, sa right side ka. So, itong sinasabi ni Digong, kay Harry Roque. Tayo pa ang nangbangga dito, iba talaga, oo. Abogado, in-check yan, si Biik. Alex Domingo. Di ba parang lawyering kayo pinagtatanggol mo ang China. Na kanino loyalty mo? Pilipino ka, di ba? Grace De Leon, guten Abend, ka-coffee, magandang gabi, happy viewing po sa inyo. Ronaldo, makabutas, Harrieta, talagang sinadya ng China ang pagbangga sa barko ng Pinas, nakadiagonal ang barko ng China. Nako, hindi yan pwede, sir, hindi yan pwede valid, Sir Ronaldo, bali yan kay Harry Roque. Magkano ba Harimaw pera ang bigat talaga para maging pro-China? Layas sa Pilipinas, kakahiya ka, sabi ni Lynn Mariano. Kay Ricky Guerrero, kasi maka-incheck siya, kaya ano aasahan mong comment? Dumalo yan sa isang symposium recently dyan sa China. Meron pa siya dito ka-coffee Teka, pakita ko sa inyo. Sinisisi niya ito kay PBBM na naman. Lahat na lang talaga Kasi parang na-restrict yung isa niyang content Teka, napig ko lang. Na-restrict siya at parang sinisisi, parang sinusupil yung kanyang freedom of speech, etc. Anyway, ito. Yan. Sa Facebook niya ito video remove. Mayroon siyang isang video na tinanggal. Hindi malinaw dito kung sa Facebook yan o sa YouTube. Pero, ang Facebook kasi may sariling policy yan May community guidelines siya na kailangan mo sundin. Kapag hindi ka sumunod dyan, tanggalin yung video mo. Or kung may monetization yan, alisin yung commercials, no? Alisin yung monetization. Pero feeling ko sa Facebook nga ito. Ayan, tinanggal yung video niya. Kasi, ang sabi dito,
This video violates our community guidelines. Ito, ang title ng video na yan, mag-declare ba si PBBM ng martial law? Question mark. Yan, mahilig sila sa question mark eh. Part 1 of 2. Hashtag spokesari, hashtag spokeshour, tapos na yung spokeshour. Violation reasons, community guidelines. Your content is against our community guidelines. The guidelines include rules and standards of using TikTok that apply to everyone and everything on our platform. TikTok pala ka, Coffee. Yan ha, TikTok ang nagtanggal ng video niya. Pero nag-post niya. Ito, may post niya. Pinost niya yung picture na yan, screenshot ng picture na yan. Ang caption niya, a recent attempt to stifle my freedom of speech, but it's back online. More reason to watch it. Yan, nabalik naman daw yung video. So, ano na naman yan? Maninisi ka na naman? Sino na naman sisihin niya dyan? Kasalanan ni First Lady yan? Kasalanan ni PBBM na naman yan? Kung bakit na-remove yung content mo? Facebook, TikTok policy yan eh. Tinanggal yung yung video mo kasi nag-violate ng guidelines. Tapos sasabihin mo, sinusuffocate o kumbaga, ano ba ibig sabihin ng Steve? Lagyan ka ng unan para hindi ka makahinga, hindi ka makapagsalita. Yan ang gusto niya sabihin. Di, no. Di ba TikTok, baka parang pinapalabas siya administrasyon ng administrasyon ang nagpatanggal dito sa video na yan. Kuwat Sinango 101, ikaw na vlogger na dulas din. Digong nasabi instead na Harry Roque. Ba't ayaw expose ang asawa ni BBM? Harap-harapan na nga ginagawang kalokohan sa mga Pilipino. Ano yan? Kuwat Sinango. Ano na naman yan? Baka narinig mo na naman yan kay Harry Roque. Narinig mo na naman yan kay Moharlika. Roberto Janco, dami ng lutang na abogado at senador. Who's next? Lutang, sabi ni Roberto. Ernie Basco, big mouth fat boy loser. Umaasa kasi na magiging bahagi ng Marcos cabinet. Ikaso siga doon pala yung gagawing secretary. Doon na nagsimula, ibad mouth niya si PBBM. Yun na nga ka-coffee. Yun ang nangyari. Expecting for a position sa gabinete, hindi nabigyan ng posisyon. Kaya ngayon, sige, bira ng bira sa administrasyon na ito. Antayin nyo matapos yung term ni PBBM, 4 na taon. Antayin nyo matapos, takbo kayo sa pagka-presidente. Kung manalo kayo dyan, hindi kayo na magpatakbo ng Pilipinas. Pero ngayon, you have to respect the decision of 31 million Filipinos who voted for the President Marcos. So antayin ninyong matapos yan. Sabi ni, may sinasabi si si Kuwat, ano pangalan? Kuwat Sinango. Bayaran na vlogger, alam ng buong Filipino na bayaran to. Wow! Alam ng buong Pilipinas. Hindi sana all. Famous pala ako kung ganun. Alam ng buong Pilipino na bayaran ka. Kuwat Sinango 101. Yun kasi ang paniniwala nyo eh. Kapag pro-BBM, sasabihin nyo agad, bayaran. Wala na kayong ibang argument yan. Sa sunod, si PBBM, ibibintang ang kupatay kay Rizal, Roberto Janco. Mukhang ganun na. Biruin mo, tinake down lang yung video niya sa TikTok. Ang post niya na naman, may nagsusuffocate sa kanyang kalayaan ng bintang na naman. Biruin mo, a recent attempt to stifle my freedom of speech but it's back online. Yung freedom of speech niya. TikTok si PBBM, huwag kung sino man. Diba? Anyway, sige, ako magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat sa inyo. Sa Facebook, happy viewing sa inyo. Hindi pa naka-follow, naka-like sa ating Facebook page. Pasuyin na lang po, like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, click nyo lang po ang subscribe. Alright, sige. Paalam sa inyo, ka-coffee. Ingat po kayo ha. Maraming salamat kay Sir Jason Paraiso. Sir, thank you. Bye-bye everyone. Good night.